Tunghayan po natin ang ika-54 na kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Matapos ang mahabang pagdadrama sa harap ng hapagkainan ni Kevin, or should I say Liam, ay agad kaming nagtungo sa office niya. May sarili siyang opisina dito sa mansyon na to. Wala ni isang gumamit sa amin nun, pero linggo-linggo ay rotational kaming naglilinis doon kaya't malinis at maayos yun. At isa pa, ay wala talagang gustong gumamit noon dahil sa itsura ng opisina niya. Sky blue wallpapers with a blend of white and a lot of that alien cartoon stuff toy na nagkalat sa buong kwarto. Are all of your office has the same design with this? Tanong ni Damien. Actually, not just his office. Pakikisabat ko naman. Lahat ng kwartong matipuhan niyang designan ay ganyan ang itsura. Umiling siya at bahagyang natawa. No comment, sagot niya. Enough with the talking please. May pag-uusapan tayong mahalaga. Naupo kami sa sofa nang magkakaharap sa isa't isa. Nasa dulo si Kevin na seryosong nakahalumbaba sa magkabilang kamay na nakapatong sa tuhod. That signature serious face of him. Yang reaksyon niyan, yan ay isang senyales na dapat kaming manahimik at makinig or else he'll kill us, literally. Bumuntong hininga siya at umiling-iling pa na parang pinagtatalunan niya sa isip niya kung sasabihin ba niya o hindi. He's really weird. Okay, I really need your opinion on this dahil napakahalaga nito. Huminga siya ng malalim at biglang kinagat ang ibabang labi pero bakas ang kaba at kaseryosohan doon. Shit, kinabahan ako bigla. Are we going avenge his wrath now? Are we going to kill the mastermind of all these fucking killing stuffs? Fuck, I'm freaking excited. Lumunok siya at malungkot na tinitigan kami isa-isa. Nagdilig ako kagabi. Crew. Cut that crap, Kev. Marunong din kaming magdilig. Inis na sambit ko. Buisit. Namatay lahat ng excitement ko sa katawan. Fucking retard. Anong akala niya sa amin? Tanga pagdating sa mga halaman? Ilang taon din naming inaalagaan tong mansyon mo. Kasama doon yung mga halaman mo sa bakuran kaya alam namin kung paano magdilig. Kumislot siyang parang bulating inasinan habang nakangiwi ang muka. Anong kasing pagmumuka yan? Ang ibig kong sabihin yung dilig na ginagawa nyo, yung sinusundot ng yung ng girls. Naiinis niyang sambit habang may kasama pang demo ng kamay. Yung madalas gawin ni Ed at Ivan kapag may inuuwi siyang babae dito sa mansyon noon. Ninuso niya ako. Yung sundot, yung ganun. Habang may interpretasyon pa ng kamay. Nanlaki yung mata ko nang maintindihan ko yung ibig niyang sabihin. Tumayo si Francis nang nakangiti. Nabibigla kong sigaw at nakaturo pa sa sahig. Dahilan para mapatingin sila sa akin. Shit, king inang Francis, muntik na. Nakakadiri. I do that kind of shits before pero nakakaasiwa pa rin pakinggan. Okay, go on. Don't mind me. Ayun na nga kasi Nagsundutan kaming dalawa kagabi tsaka kanina. Anak ng... Anong sundutan? What a word! Then, what's your problem? Saad ni Damien. Hindi ko kasi alam yung gagawin ko. Nag-ano kami pero pakiramdam ko may mali. Doon sumeryoso yung ekspresyon ng mukha niya. Nararamdaman kong may hindi magandang dadating. Saad ni Kevin. Natahimik kami at pinagmasdan siya. Hinihintay namin ang sunod na sasabihin niya pero lalo lang lumalim yung pag-iisip niya. Back to the normal Kevin. Calm and serious na parang laging may importanteng iniisip. Tama na nga tong usapan na to. Let's talk about something else. Pumitik siya sa ere gamit yung daliri niya at agad namang may kinuha si Damien mula sa loob ng coat niya. Inilapag niya iyon at nangunot yung noo ko nang makita ang mga litrato yun ng mga kilalang tao sa bansa. Pero mas lalong kumunot yun nang mapansin kong may dalawang pictures si Marco sa Avedra. Yung isa yung typical na makulit na Marco. Yung parang boy next door ang datingan. At yung isa naman, litrato yung may hawak siyang sigarilyo at mukhang gangster na hinugot palabas ng isang action romance novel. What are this? Tanong ni Francis. Pictures, bobo. Pilosopong sagot ni Hero. Nagkibit na lang ako ng balikat.
Those are the members of the Styx organization. This guy, named Salazar, the first rank's right hand, which is Augustus. This is Zion, the seventh. Juliet, the sixth. Ion, the fifth, and Hilda for being the fourth. Ibig sabihin, kasama si Marco sa organisasyon nyo? Gulat na tanong ni Paul. Oo nga no. Fuck, so he's a member too? Ngumiti si Kevin at umiling. No, he's not. Anya sabay ngisi. But Marvin is. Who's Marvin? Naguguluhang tanong ni Ivan. Shit, nauubusan ako ng dialogue. Marcos' twin and also the third rank superior of the organization. What the fuck? Marco has a twin? Yes, he is. Tila, nababasa niya ang isip ko base sa dagdag na sambit ni Kevin. Lumunok ako at tinitigan siyang maigi. And why the fuck are you telling those things to us? At lumitaw ang ngiting pinakaiiwasan kong makita. Humalumbaba siya gamit ang kanang kamay habang nakapatong ang siko sa isang tuhod at ang isa ay nakapamulsa. Kevin's famous sarcastic smile na ginagawa niya lang sa tuwing may binabalak siyang hindi maganda. Well, as the original Mafia King and second rank superior of the Styx organization, I, Kevin Mendoza, is giving all of you the responsibility to save people's lives in danger and to protect those who are struggling in the middle of this crisis. He sighed before continuing his sentence. Days from now, an old bastard named Harvey Santiago will create a huge war between us. Kian will interfere, then the Styx will come after me, and I want you to help me beat the shit out of him. At doon lumabas ang masamang tingin na kanina pa gustong kumawala. Samantala, on Agent B point of view. Hangover. Baliwalang sabi ni Z habang tumatakbo sa treadmill. She's exercising her legs since magaling na iyon mula sa pagkakaipit sa kotse nung nakaraan. Tagaktak ang pawis niya habang patuloy na tumatakbo. Suot-suot nila ang kanyang color-coded sports bra at maikling running shorts except E, who's wearing a sweatshirt instead of sports bra. Well, what should we expect? Sagot naman na A na nagbubuhat ng weights. She's doing squats while lifting that heavy barbell. Tinikman niya lahat ng alak sa counter. Sinong di malalasing dun? D is lifting her upper torso while her arms are positioned forward. Letter B, malaki na si Bossing. Hindi niya siya dapat pang inaalala masyado dahil kaya na niya ang sarili niya. Her legs are wrapped around the bar habang paulit-ulit na inaangat ang sarili habang nakalambitin sa bakal na yun. Wow! So, should we worry for you instead kasi kahit malaki ka na, hindi mo pa rin kaya ang sarili mo? E exclaimed while doing push-ups habang nakaangat ang katawan. She's pushing her whole body up and down habang nakapatiwarik, leaving her hand supporting her own weight. Sisi na lang ang kulang at kumpleto na kami. But unfortunately, she's still in coma. Lahat kami ay nag-aalala na baka isang araw ay hindi na siya magising. But Z assures that she will. They are talking about Monica. Hindi pa kasi siya nagtitext ng kahit anong utos sa amin. Malamang ay tulog pa. 2:00 na ng hapon pero hindi siya nagpakita sa opisina. Tapos na rin naman ni E lahat ng trabaho niya at saka nandun naman daw yung sekretary ni Boss L kaya ayos lang na iwan ang trabaho dahil may sasalo naman. Teka nga, ano nga ulit ginagawa mo dito? Diba dapat nasa kumpanya ka ni Bossing at nag-aala sekretarya? Inis na tanong ni Z kay E. Parehas pa silang huminto sa pag-iiresersyo at nagtitigan. Oh no, not again. What? Bawal na akong sumabay mag-workout sa inyo? How dare you? Suminghap si Z na parang nagulat pero bakas ang sarkasmo doon. Naks, naging sekretary lang natuto ng nag-English. Gago. Sumimangot si E at lumapit sa tabi ko tsaka naupo. Ikaw magtrabaho doon? Ewan ko lang kung hindi ka mapa-English. Sabagay, mahina ka doon. Kung anong kinagaling mo sa mathematics, kinabobo mo sa English. Aba, talaga namang gagong to ah. Akmang susugurin niya si E kaya agad kong inabot ang tuwalyang nasa gilid ko at binato sila ng tag-isa sa mukha. Thanks, B. Pasasalamat na A sa ginawa kong pagpigil sa away ng dalawa. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang pagtatype sa laptop na nasa kandungan ko. Hindi ko sila pinansin at patuloy lang nagtitipa sa laptop ko. I'm busy digging some infos about the organization that Styx.
Napakahirap pumasok sa mga websites na may kinalaman doon. Mukhang hindi gumagana yung mga hacking skills ko dito. I need help at alam kong matutulungan ako ni Francis but A doesn't want any help from them anymore. What should I do now? May mga nakuha na akong impormasyon pero alam kong hindi sapat yung mga nalalaman ko. Ayon sa nakuha ko, isang sikretong organisasyon yun ng mga elitistang uri ng tao o yun bang mga mayaman pa sa mayayaman? They are higher than the underground society at may hierarchy din sila. They have 7 elite superiors or elders. Sila ang pinakamataas and they are ranked according to their power. They are ruthless and cold-hearted people dahil wala silang sinasanto pagdating sa mga trabaho. They set their own rules based on their own perspective of justice. Kung ano ang sa tingin nilang tama, ay yun ang susundin nila. They are quiet and never been seen before dahil hindi sila mahilig makihalubilo sa ibang tao. They are the masters of camouflaging or what we call camouflage o pagpapanggap. I don't know who they are pero sa tingin ko, these are the kind of people na mabait kung titignan pero hindi naman talaga kung tutuusin. Sumunod sa kanila ang mga henchmen or yung mga kanang kamay nila. They are the ones who do all the work. Whatever the elite's orders are, ay dapat nilang sundin. They are possibilities that they can be an elite too kung matatalo nila ang tumatayong elite superiors and if not, they will face death. May dalawang uri naman ng tauhan na nasa pangatlong pwesto ng hierarchy ng organisasyon. Una ay ang warder o yung mga klase ng tauhan na tagapagbantay ng elites. Sila din ang nagbibigay signal sa tuwing may nangyayaring mabuti man o hindi. Ang warder ay tipikal na tauhan na makikita mong kasakasama nila na nagbabantay sa kanila. Pangalawa, ang legionnaire. Ito yung mga tauhang pinasasabak sa bakbakan, katulad ng mga tauhan na basta nalang ipinasusugod kapag may nagaganap na gulo. They had mastered several fighting skills and they have no mercy on their enemies. The lowest member of the organizations are the chattels. They are considered as slaves. Sila yung mga miyembrong pasempleng nagpagala-gala sa kung saan to dig some infos, syempre. Sila yung mga taong may utang o kasalanan sa organisasyon. They are paying their debts by offering their services until they die. Sila din yung mga taong nakukuha ng stakes from the other syndicate groups like prosties, people running from their debts, thieves, and etc. Most of them are former people from several syndicate groups na hindi tumutupad sa usapan. Madalas din ay ipinapambayad utang lang din sila. That's also the reason behind their logo. The vulture who takes advantage and feeds on the weaker prey and the snake that symbolizes lies and betrayal. Styx organization is one of a hell-cruel orgy that I've ever read or researched. Wala pa akong nabasang ganitong klase ng organisasyon. They are organized at napakalinis trumabaho. Walang duda na magaling nga talaga sila. Dahil hanggang ngayon ay nangangapa pa rin ako at hindi ko alam kung saan hahanapin yung impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang miyembro nito. That's what I fucking want to dig in. I want to know the names of the members and the leaders. Ano nga palang silbi ng pagsama mo sa amin, B? Hindi ka naman nag-workout. Biglang puna ni D na nagpatigil sa akin sa malalim na pag-iisip tsaka tumalon pababa ng bar. Lahat sila ay kumapit sa akin at nagkanya-kanya ng kuha ng energy drink sa katabi kong cooler. Well, hindi naman talaga ako nag-workout. Gaya nila na kailangan pang gumamit ng gym equipments at gumawa ng mga stunt na buhat-buhat ng mabibigat na bagay. I just shrug my shoulders at them. I prefer jogging in the morning. Hindi ko need magpalakas. What I need is to gain more knowledge about hacking and computer skills. Sila lang ang dapat na magpalakas ng katawan, samantalang ako naman ay utak ang dapat na palakasin. Tumingin si D sa orasan habang umiinom. Maya-maya ay ngumisi siya at lumingon sa pintuan. And the monster is coming in 3, 2, 1, blag! Gulat kaming napalingon sa pintong padabog na binuksan or sinipa. Pumasok mula doon si Bossing na nakapamulsa sa naka-jogging pants at sports bra. Her hair is tightly tied into a ponytail pero mas kapansin-pansin yung pagiging blooming niya. Parang ang aliwalas ng mukha niya. Ang kaso, why are you limping? Takang tanong ko. Iika-ika kasi siyang naglalakad papunta sa pwesto namin. Oh, by the way, this gym is owned by C.
We invaded it since she's in coma. Cool, right? Naupo siya sa mismong tabi ko at inagaw ang boteng ininuman ni Z at tuloy-tuloy siyang uminom doon. She wiped the excess water got in her jaws before glaring at D kaya nagkatinginan kami. Fucking suggestion? I got tired. Mapapagod ka naman talaga doon, nakangiting sagot ni D. By the way, blooming ka ngayon. We saw how Monica sighed heavily bago muli siyang tinignan ng masama. I'm sore. We made it all night. Got it 5 rounds and 3 in the morning until the afternoon. Nanlaki ang mata ni D at napanganga. Weh, ang tibay niyo naman. Inabot kayo ng madaling araw tas dinagdagan niyo pa hanggang tanghali? Yeah. Gentle or rough? Rough. Coated or naked? Naked. Suminghap si D at nagtakip ng bibig. How dare you, you virgin? Ikaw ang sumakay? Ano? What do you want me to do? Tumaas ang kilay ni Bossing. He's a fucking virgin too, for fate's sake. If I didn't initiate the first move, then nothing could have been happened. She sighed and looked away. Besides, I get carried away. He must tired until now. We saw how she blushed. Hindi lang pisngi niya ang namumula, kundi ang buong mukha na. Muli siyang uminom doon sa bote at tuluyan ng inubos ang laman nun. Nagpalitan naman kami ng nag-uusap na tingin ni na A, Z at E. Wala kasi kaming maintindihan sa mga pinag-uusapan nila. Ni idea kung ano man yun ay wala rin. Rough? Naked? Virgin? What the hell is it? Teka nga. Awat ni Z at pinaningkitan sila ng mata. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Hindi kami makarelate. They had sex. Plain na sagot ni D. Fuck you, Dylan. Monica blushed again and bit her lower lip. It's not sex. We made love. Kinorting heart-shape niya ang dalawang hintuturo at hinlalaki sa parehong kamay. Love, like this? Anya at saka nagtakip ng mukha at yumuko. Then it hit me. No, it hit us. Laglag ang panga na nagkatinginan kami bago tumingin kay Bossing na nakayuko pa rin. No way. They really did that? Ginawa niyo yun? Gulat na tanong ni A. And D suggested it. Yes. Oh my God! What happened to our Monica? Bakit ang dali niyang utuin ngayon? Bumalik na ba siya sa original na Monica? I mean, the Monica from the past before anything bullshit break her from being innocent and calm, then turned her into cold and freaking badass. What the fuck, Dylan? Inis na singhal ni E. Ano? May gusto siyang i-check eh. Ayun lang yung naging suggestion ko. Alangan namang isuggest ko na manilip siya habang naliligo si Boss L. And she has a point. Pero kahit na, wala ba talagang ibang pwedeng isuggest? May hinahon kong tanong. Umiling lang siya at ngumiti. Dylan! And her weird ideas. Now I get it. Mukhang yun yung pinag-uusapan nilang dalawa kagabi. Bago namin iwan si Bossing kay Liam. Taing suggestion yan. Napaka-creative. Mahalakak na sabi ni Z habang nakahawak pa sa tiyan. Nakipag-appear siya kay D. I just need to confirm something. That's why I asked D for some ideas and we came up with that. Ano ba yung na-confirm mo? Monica sighed bago bumalik sa seryosong ekspresyon ng muka. The usual Monica that you know, cold and heartless. Rohan told us before that all of the member of the Styx organization has tattoos on their body. Kung tutusin, Styx had nothing to do with us pero bigla na lang silang sumulpot and killed Lani, leaving a fucking note with their symbol on it. If Rohan didn't do anything about it, then it might be someone from their organization. Anong kinalaman ni Boss Liam dun? I have a hint that he's also a part of it. Nanatili kaming tahimik na nakikinig sa kanya. She had no emotions in her face. The atmosphere is really serious now. Kitang-kita sa mga mata niyang malalim ang iniisip niya. The reason why I need to do that is to see if he has that symbol in his body. Wait! Di ba nakita mo na siyang topless? Ano nga bang chapter yun? Yung natumba kayo sa kama, akala namin nag-aano kayo? Natigilan si Z at agad na umaktong easy naper. Ang bibig nang samaan siya ng tingin ni Monica. Sorry. I saw him topless before, pero hindi ko napansin iyon. Ngumiwi siya. Nasa kanang tagiliran niya iyon. It's not easily to notice since it was so small at nahaharangan ng kanang braso niya. It's about 2 to 3 inches length and width. That means he's really part of that organization? Is that why someone tried to kill me nang makita ko ang profile niya noon?
Thank God Francis killed that gunman at pagsalpok lang sa puno ang inabot ko. Napalunok ako dahil doon. Muli na naman kaming natahimik at inantay ang susunod niyang sasabihin. Her face says it all. Galit siya at base sa ekspresyong pinapakita niya, ay sigurado akong wala kaming magagawa para pigilan siya sa gagawin niya. So, anong balak mong gawin? Pagbasag ni A sa katahimikan namin, we saw how Monica's eyes filled with anger and rage na parabang anumang oras ay sasabog siya. Her fist clenched tight and she gritted her teeth. Of course, I'll do what's the right thing to do. Sumandal siya sa kinauupuan namin bago ngumisi. I'll make him pay for my brother's death. And from that smirk, inaasahan ko nang bilang na ang mga natitirang araw ni Liam sa mundo.